Alas 4:31. He is considered an unwanted alien dahil wala siyang travel papers. It happened around 3 o'clock p.m. Manila time. Ang suspected namin na Portuguese passport, hindi niya dala. ID lang ang dala niya. Nahuli siya sa Prague with no travel documents. Hindi niya dala ang Filipino passport niya. Dahil cancelled, hindi niya rin dala yung Portuguese passport niya. Ayun. So, nahuli siya as yung traveling without public document and he's held in custody. Dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Umaga na! Balita na! Magandang Sabado ng umaga mga kapuso. Ika-18 sa buwan ng Abril ng 2026. At dahil Sabado, ako po si Fernan Gulapa, kasama nyo sa mga balita. Sa ating mga headlines, 17 piso hanggang 19 na piso na bawas presyo sa kada litro ng diesel. Asahan sa susunod na linggo. Presyo naman ng gasolina, posibleng matapesahan ng 2 piso hanggang 3 piso. Presyo ng mga pangunahing bilihin hindi tataas hanggang sa Mayo 10 ayon kay DTI Secretary Cristina Roque. Pagsalo ng mga negosyante sa dagok na dulot ng taas presyo sa mga produktong petrolyo hindi nakakaapekto sa supply ng mga produkto ayon kay DTI Secretary Roque. Panukalang patas bill na layong ma-exempt mula sa income tax sa mga manggagawang sumasahod ng 50,000 pesos pababa kada buwan at pagbayari ng dagdag na buwis sa mga bilyonaryo. Mataas ang tsansang may sa batas ayon sa Trade Union Congress of the Philippines. PNP nakahandang pangasiwa ng inaasahang pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Saldico. Reklamo laban kina Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte at 2 kontratista ng gobyerno na nagbigay umano ng campaign contribution sa mga ito noong 2022 election, inihain ng grupong Kontradaya sa COMELEC. At mahigit sa 100 pamilya sa Ubando, Bulacan na apektado ng matinding usok mula sa Nabotas landfill, binisita ng Department of Health at binigyan ng medical kits. Umaga na! Balita na! Sa detalye ng mga balita, asahan ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa ilang taga-industriya ng langis, maaaring bumaba ng 17 piso hanggang 19 na piso ang kada litro ng diesel. 2 piso hanggang 3 piso kada litro naman ang tapyas sa gasolina. Bata ito sa 4 na araw ng kalakalan. Kung sakali ito na ikalawang rollback sa presyo ng petrolyo mula nang sumiklab ang gyera sa gitnang silangan. Umaga na! Balita na! Inilabas na ng Malacanang ang Executive Order number 114 na nagtatakda ng pansamantalang suspensyon ng excise tax sa ilang produktong petrolyo na una nang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong Lunes, April 13. Sa ilalim ng EO 114, suspendido sa loob ng 3 buwan ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at sa kerosene na ginagamit na panluto. Gayunman, hindi saklaw ng suspensyon ng LPG na ginagamit bilang raw material sa petrochemical production at bilang fuel sa transport. Gayon din ang kerosene na ginagamit bilang aviation fuel. Sasailalim naman sa buwan ng pagsusuri ang implementasyon nito at maaaring palawigin, baguhin o ihinto depende sa magiging rekomendasyon ng Development Budget Coordinating Committee. Otomatikong ibabalik ang excise tax kapag bumaba sa itinakdang antas ang presyo ng langis o matapos ang itinakdang panahon ng suspensyon. Nakasaad sa EO na ipinatupad ang hakbang alinsunod sa rekomendasyon ng DBCC sa ilalim ng Resolution number 2026-3 matapos na lumampas sa $80 per barrel ang average na presyo ng Dubai crude oil. Kayo'y
kang nakikinig sa Umaga na, Balita na! Dapat suspindihin o bawasan ang buwis sa kuryente para mabawasan ang pasani ng mga consumer. Yan ang sinabi ni Nick Satur Jr., Chief Advocate Officer ng Partners for Affordable and Reliable Energy, lalo't inaasahang tatagal ang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong panahon ng tag-init at sumaybay pa ang krisis sa langis. Yung taxes po natin, may tax po sa generation, Ang dami. may tax sa transmission, at may tax sa ating distribution. Ngayon, sa lahat po ng taxes na yan, yung taxes mula sa generation charge, taxes mula sa transmission charge at distribution charge, lahat po yan ay pass on sa ating mga consumers. So kung titignan natin, nagkakaroon ng parang multiple taxation, kaya sobrang mahal pagdating na sa ating mga consumers. Naniniwala si Satur na hindi mahirap suriin ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o ang EPIRA Law at makabubuting kasama ang mga consumers sa usapin ng kuryente. So katulad dito sa usapin ng privatization ng electric cooperative, no, nasa IPIRA rin po siya. Pero paano nila mapag-aaralan kung hindi naman nila pakikinggan ang boses ng mga consumers? Sana magkaroon ng stronger na consumer participation. Sana para magkaroon ng mas magandang oversight ang ating Kongreso, ay pakinggan nila ang boses ng consumers. Samantala, suportado ng grupo ang pag-aaral para sa paggamit ng nuclear energy. Antay lang natin kung ready na ba ang Pilipinas, kung ready na ba yung mga batas natin to protect consumer rights and environment before dun sa full implementation ni nuclear. Although, sa pare naman po, we welcome all technologies, no? Nuclear, fuel, coal, or even other fossil. No, lahat po, wini-welcome natin yung technologies na to kasi kulang na kulang tayo ng supply ng kuryente. Ang kinig ni Nick Satur Jr., Chief Advocate Officer ng Partners for Affordable and Reliable Energy. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Hindi tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa Mayo 10. Ito ang tiniyak ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque kasunod ng pakikipagpulong ng DTI sa mga manufacturer at mga retailer. In the past, if you noticed, nagbigay rin kami ng abiso na hanggang April 16. And then after that, nagmi-meet po kami every week kasi they need to check also yung inventory nila. They need to check also on a lot of things. So weekly po kami nagmi-meeting. Then every time na meron update, nag-update po kami sa publiko. That's my promise that weekly mag-update po kami sa publiko. Kasama umano sa nakatulong para hindi tumaas ang presyo ay ang pagbabana ng presyo ng produktong petrolyo. Pangalawang extension o pagpapalawig na ito ng walang pagtataas sa presyo ng basic necessities and prime commodities mula nang sumirit ang presyo ng langis bunsod ng gyera sa gitnang silangan. Samantala, hindi umano nakakaapekto sa kanilang kapasidad sa paglikha ng mga produkto ang pagsalo ng mga negosyante sa dagok ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. When we go to the groceries and supermarkets, puno po ang mga shelves ng inventory ng mga products ng basic necessities and prime commodities. Tapos binibisita rin namin yung planta. In fact, the President also went to the plant of Century and punong-puno po ng inventory. So wala po tayong magiging problema sa pagkain, especially for the basic necessities and prime commodities. Even the Department of Agriculture Secretary has reiterated, wala rin pong problema sa supply po ng pagkain. Okay. Ang tinig ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Umaga na, Balita na! Kumpiyansa ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na makakakuha ng suporta at may papasa ang panukala nilang malibre sa income tax ang mga manggagawa na kumikita ng 50,000 piso pababa kada buwan. Inihain ng TUCP sa pamagitan ng kanilang kinatuman sa Kongreso ang patas na ambag sa tax para sa Angat Sahod Act na layuning itaas sa 600,000 pesos kada taon ang exempted sa income tax mula sa kasalukuyang 250,000 pesos pababa at itaas ang tax-free ceiling para sa 13th month pay at iba pang benepisyo.
Ayon kay Carlos Miguel Oñate, tagapagsalita ng TUCP, sa ilalim ng panukala, ipatutupad ng gobyerno ang Solidarity Wealth Tax o yung pagpapataw ng buwis sa pinakamayayamang Pilipino at windfall profits tax o yung pagbubuwi sa kita ng malalaking kumpanya sa panahon ng mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng krisis para mapunuan ang mawawalang kita sa gobyerno. 1 billion po kayo hanggang 2 billion, matatax kayo ng 1%, hanggang yung may 3 billion higit, no, 3% or more. Ang makukuha na ho kasi natin kagad doon is already 500 billion ang estimate every year. So that's already 1/3 no ating income tax base. Idinipensa naman ni Oñate ang pagpapatupad ng Solidarity Wealth Tax sa mga bilyonaryong Pilipino at binigyan din na hindi ito may tuturing na double taxation. Dito ho, ang binubuwisan ho ay yung mga net worth ng ating mga bilyonaryo. Kadalasan kasi, yung mga net worth na yan ay kadalasan passive. Ibig sabihin, hindi ito nagagamit. So kung ito ay mareredistribute ng pamahalaan, mas magpapa-improve ito dun sa ating ekonomiya. Ang tinig ni Carlos Miguel Oñate, tagapagsalita ng TUCP. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos na may magagawang hakbang ang pamahalaan upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain sa gitna ng epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Aminado ang Pangulo na tali ang kamay ng gobyerno kung presyo ng langis ang pag-uusapan dahil nakadepende ito sa galaw sa pandaigdigang merkado. Kaya ang mahigpit naman ang binabantayan ngayon ng gobyerno at sinisikap na hindi maging ganoon kabigat sa taong bayan ay ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa presyo ng mga bilihin lalo na ng pagkain. Iminungkahi ni Senador Sherwin Gatchalian sa ehekutibo na isama na ang mga itinuturing na near poor sa mabibigyan ng ayuda sa gitna ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Itinuturing ng DSWD na near poor ang mga pamilya na nanganganib ng maging mahirap at mataas lang ng konti sa poverty line ang kinikita. Ayon kay Gatchalian na chairman ng Senate Committee on Finance, katulad ang mga near poor na mga kapuspalad na hirap na at kailangan na rin ng ayuda dahil sa pagsirit ng presyo ng mga bilihin at paghina ng purchasing power ng piso. Sa kanyang rekomendasyon, bibigyan ng 2,500 pesos na financial assistance ang 1.32 milyon na near poor families. Kasabay nito ang kanya ring mungkahi na bigyan ng 1,500 pesos na ayuda sa loob ng 3 buwan ang 4.4 na milyong pamilyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Samantala, panawagan naman ni Senador Christopher Bongo, suspindihin muna ang mandatory contribution sa SSS, GSIS, PhilHealth at Pag-ibig para mapalaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Nakikiusap ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga tsuper na mga pampublikong sasakyan na huwag sumugod sa mga payout site kung hindi pa sila naka-schedule na mabigyan ng ayuda. Ito'y kasunod ng paghaba ng pila sa ilang payout site kahapon kung saan ang ibang nakapila ay aminadong wala sila sa listahan. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, inaanunsyo naman nila ang listahan ng mga benepisyaryo at ang petsa at lugar ng payout. Hindi rin naman dapat na makipag-unahan ang mga kwalipikadong tsuper dahil hindi naman sila mauubusan ng ayuda. Hindi na kailangan mag-alala kasi kapag kayo po ay nasa mga listahan, matatanggap niyo po yung cash relief assistance. Hindi po mauubos yan. Okay. Pero nauunawaan po natin sila na siyempre, baka may mga lakad, ayaw maantala yung pamamasada, kaya nagbabakasakali na sila na nagtutungo na nga sila sa mga payout sites. But laging pakiusap po ng DSWD at ng LTFRB na sana po tulungan nyo rin kami na maging maayos yung pamamahagi ng tulong. We will definitely serve you naman po. Ang tinig ni Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD. Umaga Na, Balita Na! Magpapautang ang Small Business Corporation o SB Corporation sa maliit na sa mga maliliit na transport operator at driver na may business license o negosyo na gustong mag-transition patungong electric vehicles. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, 2 bilyong piso ang inilaan ng SB Corp para rito kung saan maaaring mangutang ng 1.5 milyon hanggang 3 milyong piso na babayaran sa loob ng 5 taon. Kasama sa 5 taon ang hanggang 1 taon na grace period
o pwedeng hindi mo na magbayad ng principal at interes ng utang sa unang taon. Sa mga interesado, maaari na mag-apply para sa loan mula April 21 o sa darating na Martes. Maaari mag-apply sa SB Corp Money app sa mobile phone kung saan makikita ang icon ng e-transport loan. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Pinalawig ng Department of Energy ang deadline para sa pagsumite ng 2025 compliance report ng mga designated establishment hanggang May 15. Ayon sa DOE, ito'y bahagi ng mga hakbang sa ilalim ng State of National Energy Emergency. Sa klaw ng ekstensyon ang pagsumite ng Annual Energy Utilization Report at Annual Energy Efficiency and Conservation Report, maging ang Energy Audit Report kung kinakailangan. Lahat ng submission ay kailangan dumaan sa DOE Online Submission Portal para masiguro na accurate, valid at maayos ang monitoring. Ayon pa sa DOE, sa gitna ng global supply pressure, layunin ng kagawaran na makuha ang reliable at high-quality energy data para mas mapalakas ang paglikha ng mga pulisiya at iba pa. Epektibo na sa April 20 ang isang buwang toll exemption para sa mga accredited cargo vehicle na may kargang produktong agrikultural. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., at ang Department of Transportation at ang Toll Regulatory Board ang nagplantya ng naturang hakbang para mapagaan ang gastos, mapatatag ang presyo ng mga pagkain at maprotektahan ang mga magsasaka sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Maaari namang mapalawig ang toll exemption depende sa resulta ng review. Sa tansya ng DA, inaasahang magkakaroon ng savings dahil sa toll waiver. Para sa mahigit sa 1,000 truck na accredited sa ilalim ng Food Lane Program, ang savings ay 1,500 pesos hanggang 3,000 pesos kada biyahe o nasa 52 million pesos hanggang 105 million pesos sa loob ng isang buwan. Maaring tumaas pa ito kapag ang paglampas 3,100 na dating rehistradong truck ay mag-renew ng accreditation. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Umaabot na sa mahigit sa 6,700 ang mga na-repatriate o naiuwing Pilipino mula sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, mahigit sa 5,000 sa nabanggit na bilang ay mga OFW habang ang iba ay dependents nila. Pinakamarami pa rin sa mga naiuwi ay mula sa United Arab Emirates at sa Kuwait. Patuloy naman ang pagpapaabot ng DMW ng tulong pinansyal, food assistance at posibleng tulong pangkabuhayan para sa mga apektado. Tinututukan din ang psychosocial support dahil hindi umano biro ang biglang mawalan ng trabaho. Ngayong Sabado ay may panibagong batch muli ng mga OFW ang magbabalik bansa. Umaga na, balita na! Pinag-aaralan na ng Department of Migrant Workers, DMW, ang posibleng pagdaragdag ng tulong pinansyal sa mga OFW na na-repatriate o naiuwi dahil sa sigalot sa Middle East. Ito'y kasunod ng mga ulat na ilang OFW ang naliliitan sa nasa 20,000 pesos na cash assistance ng pamahalaan. Pero ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hindi lang naman tulong pinansyal ang pinagtutuunan ng pamahalaan, kundi ang posibleng livelihood program at iba pang bahagi ng kanilang reintegration program. Paliwanag pa ng kalihim, hindi lamang iisang bansa ang pinag-uusapan sa sigalot sa gitnang silangan kahit pinag-aaralan nilang mabuti ang paggamit ng pondo. Sinabi ni Kakdak na mayroon silang 2 bilyong pisong action fund at nasa kalahati na nito ang nagagamit. Handa ang PNP sa posibleng pagkustudiya kay dating Congressman Saldico. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang koordinasyon nila sa concerned government agencies, partikular sa Department of Foreign Affairs para sa proseso ng pagbabalik bansa sa dating mambabatas. Sisiguraduhin naman anya ng PNP na susundin ang batas at due process sa inaasahang pagdating sa bansa niko. Sinabi naman ni Nartates na ang DFA ang in charge sa pagbibigay ng mga update tungkol sa koordinasyon at repatriation efforts kay Ko. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Handa na ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa posibleng pagbabalik sa Pilipinas ng puganteng dating kongresista na si Saldico. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera na sa katunayan matagal nang pinaghandaan ng BJMP ang pagkulong sa mga personalidad at opisyal na sangkot sa anomalya sa flood control project.
Ayon kay Bustinera, matatandaan na nagsagawa na noon si DILG Secretary John Vic Remulla ng inspeksyon sa mga jail facilities kung saan ikukulong ang mga may flood control case. At sa kasalukuyan, may mga nakapiit na gaya ng isang dating senador, mga dating opisyal ng DPWH at mga kontraktor. Sakaling maiuwi na si Ko sa Pilipinas at may utos na ang Sandigan Bayan o anumang korte patungkol sa pagkulong sa dating kongresista, sinabi ni Bustinera na tatanggapin ito ng BJMP at ipatutupad ng naayon sa proseso. Inaasahan ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na sasabihin na ni dating Congressman Saldico ang lahat ng kanyang nalalaman hinggil sa anomalya sa mga flood control project. Yan ay sa oras na maiuwi ito sa Pilipinas matapos na maaresto sa Prague, Czech Republic. Ayon kay Garbin, marami pang hindi nasasabi si Ko sa takdang panahon at kung bibigyan ng due process sa ilalim ng mga batas, naniniwala naman si Garbin na maisisiwalat ni Ko ang lahat. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Ang red notice ng Interpol ang tangi umunong paraan para mapabalik sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon kay Atty. Erin Tañada, co-convenor ng Artikulo 11, walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic na nakaaresto at may kustodiya ngayon sa dating kongresista. Sa ngayon, mayroon ng request ang pamahalaan ng Pilipinas sa Interpol para maglabas ng red notice laban kay Ko. Magiging proseso dyan, yung inisyong warrant of arrest through Interpol. No, that would be the only way that si Saldico can come here. Outside of that, kung illegally he entered the country, then pwedeng deportation. Pero deportation yan sa country kung saan siya nanggaling. Kaya importante na yung Interpol may red notice para yun yung proseso na pwede siyang may balik dito sa ating bansa. Naniniwala naman si Tañada na gagawin ni Ko ang lahat para hindi siya mapauwi sa Pilipinas. Kabilang narito ang posibleng pag-apply ng asylum sa Czech Republic. Kaya mahalaga umano na makumbinsi ng Pilipinas ang Czech Republic na ibalik sa bansa ang dating kongresista. I'm sure kung may kakayahan si Saldico na kumuha ng mga abogado, no, diyan sa bansa kung saan siya ngayon, at I'm sure he will try to do his best to delay whatever processes that would expedite his return to the Philippines. Ang tinaig ni Attorney Erin Tañada, co-convenor ng Artikulo 11. Nangangamba ang grupong Taong Bayan ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o TAMA na maluto o mabago ang mga naunang pahayag ng dating Ako Bicol Party List Representative Saldico kapag napauwi na ito sa Pilipinas. Ayon kay Dr. David San Juan, convenor ng TAMA, natutuwa sila sa pagkakahuli kay Ko pero umaasa sila na mapaninindigan ito ang mga naunang isiniwalat patungkol sa manumalyang flood control project. Dahil dito, nanawagan si San Juan kay Ko na agad na pirmahan ang kanyang affidavit o sinumpaang salaysay na nagdidiin sa mga umano'y mastermind sa anomalya. May bakot din tayo na baka mamaya ay lutuin ang naratibo o ang kwento, di ba? So, yun ang kayang gusto nating sabihin kay former Congressman Saldico, panindigan niya yung kanyang sinabi at ilabas niya lahat ng ebidensya. At magkakaalaman naman talaga, di ba? Sino talaga ang mastermind, ganyan. Kasi pagka biglang nabago yung kwento niya kumpara doon sa original niyang kwento, magkakaroon ng tanong sa utak nating mga kababayan, sino ba talaga, di ba? Okay. So parang baka lalo makagulo pag nabago yung naratibo niya. Ang dinig ni Dr. David San Juan, convenor ng Taong Bayan ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o grupong TAMA na. Umaga na, Balita na! Inutusan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Foreign Affairs sa DFA na gawin ang lahat ng paraan para agad na mapauwi sa Pilipinas si Saldico. Hindi kasunod ng pagkakaaresto kay Ko sa Czech Republic. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinabihan na ng Pangulo ang DFA na makipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic na may hawak ngayon sa dating kongresista. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Remulla kung kailan mapauwi sa bansa si Ko na may kaso kaugnay ng manumalyang flood control project.
in-instruct ang DFA na sila na mag-coordinate para sa kanyang repatriation papunta dito sa Pilipinas. Ang DFA ang coordinating body, pero siyempre ang desisyon na pakawalan siya ay nasa Czech Republic. I give it a 70-30 chance na uuwi na natin dito, pero as the days go on, magiging 80-20 yan. I am almost certain na dahil tama ang procedure na sinusundan natin, ay makukuha natin siya. Sa oras naman na mapauwi ito sa bansa, agad naman itong iti-turn over sa kustodiya ng PNP at ihaharap sa korte. Ito-turn over siya ng Philippine National Center for Transnational Crimes at saka nung ating military at police attaché ng Czech Republic over to the PNP. Ang PNP ang magdadala sa kanya sa krame, bibigyan siya ng processing ng yung due process niya. Pagkatapos ng kanyang processing according to the procedure, ay dadali naman siya sa Sandigan Bayan kung handa na Sandigan Bayan at tanggapin niya. He will enter a plea of guilty or not guilty at magde-decide ang Sandigan sa kanyang bail or no bail. Sa impormasyon ni Remulla, sinabing nahuli si Ko sa Prague bandang alas 3 ng hapon, Webes, oras sa Pilipinas. Dahil mo ito sa kawalan ng mga public documents kabilang na ang passport. Nahuli siya sa Prague with no travel documents. Hindi niya dala ang Filipino passport niya. Dahil cancelled, hindi niya rin dala yung Portuguese passport niya. Ayun. So, nahuli siya as a yung traveling without public document and he's held in custody. Ang tinig ni DILG Secretary John V. Cremulya. Naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ipaubayan na lang dapat sa ombudsman ang pagpapatuloy ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control project ngayong naaresto na si dating Congressman Saldico. Ayon kay Ridon, gustuhin man nila na ipagpatuloy ang pagdinig ng Kamara sa anomalya, hindi malayong pagdudahan ng publiko ang kanilang intensyon. Ito'y lalo pat sinabi ng ombudsman na may 26 na contractors ang isinailalim sa lifestyle check na may kaugnayan sa flood control scandal. Sa kabila nito, positibo ang kongresista na makapagbibigay ng dagdag na impormasyon sa anomalya ang pagkakahuli kay Ko. Gayunman, dapat antabayanan umano ang mga legal na hakbang ni Ko sa Czech Republic upang pigilan ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Umaga na, balita na! Mahalagang hakbang umano para sa hustisya at rule of law ang pagkakahuli kay dating Congressman Saldico. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, isa rin itong malinaw na mensahe na mga taong nagtatangkang umiwas o magtago mula sa batas ay pananagutin. Malinaw niya mula sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na walang puwang ang katiwalian sa kanyang pamumuno. Walaan niyang sinuman na dapat na makalusot mula sa accountability o pananagutan lalo na ang mga taong pinagkatiwalaan ng pondo ng bayan. Tiniyak naman ni Speaker D sa gitna ng paghabol sa mga sangkot sa korupsyon na tuloy-tuloy ang trabaho ng Kamara para matugunan ang mga pangailangan ng taong bayan lalo na sa epekto ng krisis sa Middle East. Susunod sa ating mga balita ngayong Sabado. Senate Blue Ribbon Committee ipatatawag si dating Bicol Party List Representative Saldico. Reklamo laban kina Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte at dalawang kontratista ng gobyerno na nagbigay mano ng campaign contribution sa mga ito noong 2022 election inihain ng grupong kontra Daya sa Comelec. At mahigit sa 100 pamilya sa Obando, Bulacan na apektado ng matinding usok mula sa Nabotas landfill binisita ng Department of Health at binigyan ng medical kits. Alas 5 na! Umaga na, balita na!
Mga kabarangay, handa na ba kayo ulit sa super saya at super big time na Sabado? Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangaya sa darating na April 18, Sabado, alas 6 ng gabi. Dadayo na ulit ang Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa Bliss 3 Open Park, Barangay May Bunga, Pasig City. Para sa super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Miss Malaya. Kasama rin ang ating Super Radio Anchors na sina Rowena Salvacion at Weng de la Peña. Siyempre, di mawawala ang ating Super Card Game, Dance Fitness at Singing Lodi. Kasama ang inyong mga paboritong GMA Sparkle Artists na sina Kim Perez at Riel Lomadilla. Di lang yan, may chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA Afford a Box at brand new Android phone. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa Sabado, April 18, alas 6 ng gabi para sa Super Barangayan kasama ang Big Time Cheese. Big Time Cheese, sulit sagad sa sarap. Kita-kits mga kapuso. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Big Time Cheese. Sangguniang barangay ng Barangay May Bunga, Pasig City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Forever. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Sa balita, yan ang aming panata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio number 1. Umaga na! Balita na! Bantay Panahon! Alamin na natin magiging lagay ng panahon mula kay Leon Loreto, weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga po, Leon. Ngayong araw, magiging mainit at malinsangan pa rin sa buong bansa. Although may chance po ng mga localized thunderstorms, especially po dito sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. At para naman po sa ating heat index, may nakataas po tayong 4 na mga lugar na sa danger level. Kasama po ang Metro Manila dyan. Nasa 42 degrees Celsius po ang inaasahan natin na heat index, especially sa may Pasay City. Aside po dyan, yung Tayab sa Sangli Point, Cavite ay nasa danger level din po. Pati na rin po ang Cotabato City, Maguindanao at yung Butuan City, Agusan del Norte. At yung danger level nga po, yun po yung level kung saan posible pong makaranas ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst cases ay heat stroke yung ating mga kababayan kung magbabad po tayo sa init ng araw. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan. And para naman po sa ating binabantayan na bagyo na nasa labas ng ating PAR, ay ito po si Typhoon Sinlaku ay hindi na po natin inaasahan na papasok ng PAR at inaasahan po natin na ito po'y
ay wala nang direktang epekto sa ating bansa. At yun naman po ang latest mula dito. Dayan, Yes po. binabanggit mo kasama ang Metro Manila doon sa inaasahan damang init na abot ng 42 degrees Celsius? Yes po, tama po. Mhm. At anong oras ang inaasahan yung pinakamainit na panahon? Usually po ay between 2 to 5 p.m. talaga yung pinakamainit. Alas 2 hanggang alas 5. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Bantay Panahon! Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Tuloy-tuloy tayo sa mga balita ngayong Sabado. Ako pa rin si Fernan Gulapa. Ikinalugod ng iba't ibang kongresista ang ulat na naaresto na ang dating kongresista na si Saldico. Sinabi ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima na dapat madaliin na ng pamahalaan ang deportation kay Ko upang maharap niya ang mga kaso laban sa kanya. Kailangan naman noon na panumpaan ni Ko ang kanyang mga aligasyon sa tamang forum, isiwalat ang lahat ng nalalaman at ilatag ang mga ebidensya ukol sa mga anomalya sa flood control project. Gate pa ni De Lima, tulad sa impeachment, hindi dapat na itenga ang paghahanap ng katotohanan hanggang managot ang lahat ng kurakot. Habang para naman kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, ang pagkakadakip kay Ko ay magsilbing paalala na dapat umiiral sa lahat ang rule of law kasama ang mga makapangyarihan at maimpluwensya. Sa hiwalay na pahayag ng mga kongresista ng Makabayan Bloc, sinabi nila na kapag umuwi na si Ko, posible rin na tumistigo siya ukol sa mga revelasyon niya noon sa umano'y papel ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang matataas na opisyal sa malawakang budget insertion at katiwalian sa infrastructure allocation. Umaga na, Balita na! Ipatatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, chairperson ng komite na nag-iimbestiga sa manumalyang flood control project, agad na padadalhan ng samon o imbitasyon si Ko kapag nagkaroon na ng pagkakataon. Pero nilinaw na kailangan niyang dumaan sa korte dahil meron itong kaso at nakabimbing warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan. Magkakaroon tayo ng opportunity na maimbitahan siya, but of course, with leave of court. Yes. Kasi ang legal custody niya mapupunta sa Sandigan Bayan once na ma-deport siya rito sa atin. So magpapaalam tayo sa korte kung po pwede siyang padalahin sa Blue Ribbon Committee hearing. Ang tinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Una nang na-issuehan ng Senate Blue Ribbon Committee ng show cause order noong Enero 5 dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig sa kabila ng sabina. Sa partial report ng komite, inirekomendang imbestigahan si Ko para sa mga katiwalian sa flood control project kasama ng iba pang mga umano'y nagbulsa ng pondo. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Posibleng maharap sa mga kaso sa Czech Republic si dating Congressman Ko dahil sa paglabag sa immigration law. Ito ang sinabi ng international law professor na si Attorney Rodel Taton, kasunod na rin ang pagkaka-aresto sa kongresista sa Czech Republic. The domestic laws will deal with him first, particularly that immigration laws were violated. So may mga proseso, legal processes na pwedeng gawin doon sa kanya, and that is within the national processes by the Czech Republic. Gayunman, maaari pa rin naman ang humirit ng asylum si Ko na maaaring magpatagal sa proseso ng pagpapauwi sa kanya. Kasi pag nag-apply ka, even the application alone for as an asylum seeker or refugee status, hindi ka pwedeng ibalik, no? Hindi ka pwedeng exclude from the local state habang ang proseso ay gumagalaw. Pero iginiit ni Taton na kung mapatutunayan naman na may kasong kinakaharap ang dating kongresista sa Pilipinas ay maaaring hindi pagbigyan ng Czech Republic ang hihinging asylum nito. Ang determination ng status niya as a asylum seeker or even a refugee, may mga proseso, and sometimes there are mechanisms that suspends even the deportation case. No, I really think that the legal entry alone is a good way to hold him, na hindi siya pwedeng makaalis ng Prague for the meantime at pwede na siyang ibalik.
Ang tinig ng international law professor na si Attorney Rodel Taton. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Tikom naman ang bibig ng mga pulis sa Czech Republic kaugnay sa pag-aresto kay dating Congressman Saldico. Sa ulat ng GMA News Online, humingi ng impormasyon ang GMA News sa Presidium, ang headquarters ng Czech Police sa Prague at International Police Cooperation Directorate para kumpirmahin kung nasaan siko. Yan ay makaraang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nadakip na siko. Sinabi ng opisyal ng Czech Police Press Room na batid nila ang sitwasyon ng isang Pilipino at inaayos pa umano nila ang impormasyon. Pinayuhan ang GMA News na sumangguni sa Ministry of Interior para sa hinihinging impormasyon pero hinihintay pa ang detalye ukol dito. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Tiwala si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may iba pang senador na lalagda sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa manumalyang flood control project. Sa ngayon, sinabi ni Lacson na 6 na senador ang lumagda sa report kabilang si Senate President Vicente Soto III na tumutulong na rin sa pagpapalagda sa committee report. Sinabi ni Lacson na may ilang senador na hindi lumagda sa report dahil napakiusapan pero iginagalang naman niya ang desisyon nila. Ginagalang ko yung kanilang mga dahilan kung bakit ayaw nila magpirma for whatever reason. Ang isang napag-alaman ko, may mga kasamahan kami na atubili na magpirma kasi napakiusapan nung dati nilang kasamahan sa majority. So siyempre, respetuhin ko rin yun kung nakapagbigay sila ng commitment unless magbago yung isip nila kung sino man sila o kung sino man siya at pumirma na siya. Samantala, nagsabi na umano ang minority sa Senado na hindi sila pipirma sa report. Gayunman, sinabi ni Lacson na kung hindi sila sang-ayon sa committee report ay may mga opsyon na maaaring gawin pero kailangan pa rin pumirma dahil bahagi ito ng kanilang trabaho. Isa lang yung ayaw magpirma kasi ayaw ipalabas yung report. Yun nga. Kasi yung kontra ka sa report, mag-dissent ka. Ganun na lang. Pirmahan mo, sabi mo, I dissent. O kaya with reservation. O kaya I will interpolate. O kaya I will amend. O kaya I will submit a separate opinion. Ang daming pwedeng gawin eh. Maski nga magpirma ka lang doon, wala kang comment, pwede ka mag-interpolate, pwede ka mag-amend, pwede ka mag-submit ng separate opinion. Nandun naman lahat yun eh, yung option eh. Ang tinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Sa sentro umano sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Unexplained Wealth o hindi may paliwanag na yaman ang susunod na clarificatory hearing ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na miyembro ng House Justice Committee, nakatutok sa mga dokumento ang kanilang mga pagdinig. Kabilang narito ang mga ilalatag na dokumento ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ang SALN mula sa Office of the Ombudsman. Ibabangga umano nila ang SALN ng Vice Presidente sa mga tunay na kinita o pera nito mula sa dokumento ng AMLAC. Mayroon din naman ang ipipresentang mga dokumento si dating Senador Antonio Trillanes IV na kasama sa mga ipinasubpina ng komite. Umaga na, balita na! Naisubite na sa Office of the Ombudsman ang supplemental affidavit ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni Attorney Raymond Palad, ang legal counsel ni Madriaga, na naibigay na nila sa Ombudsman kahapon ang naturang supplemental affidavit. Ang hakbang ay kaugnay na rin ang anunsyo ng Ombudsman na may show cause order laban kay Assistant Special Prosecutor Attorney Ryan Kilala. Matatanda na binasa ni Madriaga ang kanyang supplemental affidavit sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay VP Duterte. Dito inilantad ni Madriaga ang ugnayan ni Attorney Kilala sa Vice Presidente at ang umano'y delivery ng milyong-milyong pisong halaga ng pera sa naturang abogado at dating Ombudsman Samuel Martires. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Kumasa ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa napaulat na hamon sa kanya na suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Ito matapos ang pagharap ni Madriaga sa pagdinig ng Kongreso kung saan sinabi nito na bading ang tawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak na si Baste.
Sa pahayag ni Madriaga na ipinadala ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, sinabi nito na isang karangalan para sa kanya na hamunin ng anak ng dating Pangulo sa isang suntukan. Pero siya umano ay 58 years old na, 58 anyos na at person deprived of liberty, kaya dapat ang hamunin na lamang ng alkalde ay ang mga taong kanyang kaedad at kasing lakas. Ngunit bilang paggalang dito, tinanggap umano niya ang hamon na suntukan kung siya'y mapawalang sala sa kasong kinakaharap. Gayunman kung makarating niya si Mayor Duterte sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City kung siya nakapiit, pagbibigyan niya ang hamon nitong suntukan. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! 15 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga na, balita na! Super Radio number 1! Mga kabarangay, handa na ba kayo ulit sa super saya at super big time na Sabado? Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangaya sa darating na April 18, Sabado, alas 6 ng gabi. Dadayo na ulit ang Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa Bliss 3 Open Park, Barangay May Bunga, Pasig City. Para sa super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Miss Malaya. Kasama rin ang ating Super Radio Anchors na sina Rowena Salvacion at Weng de la Peña. Siyempre, di mawawala ang ating Super Card Game, Dance Fitness at Singing Lodi. Kasama ang inyong mga paboritong GMA Sparkle Artists na sina Kim Perez at Riel Lomadilla. Di lang yan, may chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA Afford a Box at brand new Android phone. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa Sabado, April 18, alas 6 ng gabi para sa Super Barangayan kasama ang Big Time Cheese. Big Time Cheese, sulit sagad sa sarap. Kita-kits mga kapuso. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Big Time Cheese. Sangguniang barangay ng Barangay May Bunga, Pasig City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Forever. Your bill, sir. What? 14,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order pa more. Dessert? EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Keep moving, Manong 1 by 5 Mano, now available for download and streaming on Apple Music, iTunes, Spotify, YouTube Music, and digital stores worldwide. Presented by Alt G Records. Super Radio number 1! Umaga na! Balita na! Tuloy-tuloy tayo sa mga balita ngayong Sabado. Naghain ng reklamo ang election watchdog na Kontradaya kasama ang ilang kaalyadong organisasyon sa Law Department ng COMELEC laban kina Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte at sa dalawang government contractors. Ayon sa grupo, dahil ito sa manoy donasyon na naibigay sa kampanya ni na Pangulong Marcos at VP Duterte noong 2022 election. Kabilang sa mga inireklamo ng illegal contributions sina Rodolfo Hilot Jr., Presidente ng Rood Hill Construction Enterprises Incorporated at Glenn Escandor, Presidente ng SDevco Realty Corporation at Genesis 88 Construction Inc. Nanawagan ng grupo sa COMELEC na magsagawa ng patas na investigasyon, tukuyin ang pananagutan ng mga sangkot at magsampa ng kaukulang kaso. Ayon kay Professor Danilo Araw ng Kontradaya, sa kanilang inihaing reklamo, nais din nila na hamunin ang naging desisyon ng COMELEC sa reklamo laban kay dating Senate President Francis Escudero nang ibasura ang kahalintulad na reklamo sa katwiran na hiwalay ang pera nito sa kanyang negosyo. Namahagi ang Department of Health ng iba't ibang pangailangang pangkalusugan sa mahigit sa 100 pamilya sa Obando, Bulacan na apektado ng matinding usok sa Navotas landfill. Binisita ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang mga residente at namigay ng face mask, vitamins, gamot para sa ubo at hika, hygiene kits at libreng konsultasyon. Sinabi ni Herbosa na kabilang din sa kanilang ipinatupad ay mental health assessment at blood extraction sa mga individual. Ipadadalaan niya ito sa mga toxicology center para masiguro na walang kemikal na nahalo sa dugo ng mga residente. Umaga na, balita na!
Pinayagan ng Manila Regional Trial Court Branch 30 na makapagpiyansa sina dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr., Richard Cuadra at Rolando Pinili na isinasangkot sa pagpatay sa dating bodyguard at umano'y hitman na si Pasito Libron. Sa 27 ng resolusyon, pinayagan ng korte si Teves na makapagpiyansa sa halagang 500,000 pesos habang pinagpipiyansa naman sina Cuadra at Pinili ng tig 250,000 pesos. Matatandaang si Libron ang naghanap at nag-recruit umano ng mga gunman para sa operasyon sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Dicamo. Sa isang text message, sinabi naman ng abogado ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio na hindi paganap na makalalaya ang dating mababatas dahil may isa pa itong kaso na nakabinbin sa korte. Nauna nang pinawalang sala ng isang korte sa Manila RTC sa kasong murder si Teves matapos tanggapin ang inihaing demurrer to evidence bunga ng kakulangan ng ebidensya ng prosekusyon. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Pinili ng Office of the President ang mahigit kumulang 20 tonelada ng gulay mula sa mga magsasaka sa La Trinidad Benguet at Urdaneta, Pangasinan para ipamahagi sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila. Sinabi ng Presidential Communications Office o PCO na kabilang sa mga tatanggap ng mga biniling gulay ang Caloocan, Navotas, Malabon, Quezon City, Pasay, Maynila at DSWD NCR para sa Walang Gutom Kitchen, New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Manila City Jail at mga bahay ampunan. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakarga ng mga gulay kasama ang mga magsasaka. Layo ng direktang pagbili ng pamahalaan ng mga produktong bukid na madagdagan ang kita ng mga magsasaka, maihatid ang sariwang pagkain sa mga komunidad at maiwasan ang pagkasayang ng ani. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Mahigit sa 1,000 individual ang nakinabang sa People's Caravan ng National Housing Authority sa Giginto, Bulacan. Isinagawa ang serbisyong dala ay pag-asa sa pangunguna ni Assistant General Manager Alvin Feliciano. Layo ng People's Caravan na mailapit ang iba't ibang produkto at serbisyo para sa mga residente ng pabahay program. Kasama rito ang 26 na partner agencies para magbigay serbisyo sa mga residente ng mga komunidad. Tiniyak pa ng NHA na masusundan ang kanilang mga caravan para tulungan ang mga komunidad na nasa pabahay ng gobyerno. Umaga na, Balita na! Naglunsad na ng masusing investigasyon ng PNP sa mga naiulat na kaso ng human trafficking kabilang ang mga pinipilit na magsilbi sa mga dayuhang militar sa ibang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nakikipagtulungan na ngayon ang kanilang mga unit sa mga counterparts sa iba't ibang bansa upang matukoy at mabuwag ang mga sindikatong nasa likod ng modus. Kasabay nito, binigyan din niya na nakatuon ang PNP sa pagbuo ng matitibay na kaso laban sa mga nasa likod nito. Matatandaan ang Interagency Council Against Trafficking ang unang nagbunyag ng ganitong gawain na nagbunsod ng agarang koordinasyon sa pagitan ng mga ensyang nagpapatupad ng batas. Hinimok naman ng PNP ang mga posibleng biktima at saksi na lumantad. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Naaresto ng mga otoridad ang 2 high-value Japanese fugitive sa bansa na konektado sa mga international syndicate. Sa press conference sa Campo Crame, inanunsyo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng Bureau of Immigration ang pagkakaaresto sa mga suspect na sina Sato Taiki at si Masayuki Ayoga. Ayon kay Undersecretary Venamin Acorda Jr., Executive Director ng PAOK, si Taiki ay miyembro ng Laffy Group na sangkot sa mahigit sa 50 insidente ng nakawan sa Japan mula 2021 hanggang 2023. Siya rin ay mayroong warrant of deportation at ikinukonsiderang undesirable alien. Samantala si Aoyagi naman ay miyembro ng JP Dragon Syndicate na isang transnational criminal organization na binubuo ng mga Yakuza affiliate. Siya'y wanted sa Japan sa kasong theft at itinuturing din na undesirable alien. Umaga na, Balita na! Inaalam na ng PNP kung nasunod ang tamang police procedure sa isinagawang rescue operation sa dinukot na negosyante sa Parañaque City. Kasunod ito ng pagkasawi ng 4 na suspect at pagkasugat ng isang pulis matapos ang engkwentro sa operasyon ng anti-kidnapping group. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., bahagi ng protocol ang pagsagawa ng investigasyon sa bawat operasyon upang matiyak na nasunod ang tamang proseso at mapanatili ang profesionalismo sa hanay ng pulisya.
Gate niya walang puwang ang lapses o pagkukulang sa mga operasyon dahil buhay ang nakataya sa bawat aksyon ng mga pulis. Sa kabila nito, pinuri naman ni Nartates ang AKG sa matagumpay na pagsagip sa biktima. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Mahigit sa 1 tonelada ng mga bagong katay na manok na hindi dumaan sa pagsusuri at mga nakatiwangwang na frozen meat ang nakumpiska sa isang palengke sa Novaliches, Quezon City. Ayon sa mga tauhan ng National Meat Inspection Service ng Quezon City Veterinary Department at ng CIDG, nakalagay sa balde at plastic drum ang nakumpiskang mga bagong katay na manok. Isang tricycle din ang hinarang sa labas ng palengke at nadiskubre ang 2 plastic na naglalaman ng bagong katay na manok na may lamang loob pa. Hindi rin pinalampas ang isang lalaki na nagtutulak ng karito na may kargang bagong katay na manok na may ulo at papa. Sinita rin ang isang truck na may kargang mga buhay na manok. Nakakatayin pa lang dahil hindi otorisado ang sasakyan na magkarga o magbiyahe ng buhay na manok. I-issue naman ng show cause order ang ilang katayan kung saan galing ang nakumpiskang manok. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. At yan ang naging kabuuan ng ating mga balita ngayong Sabado. Nakasama natin ang News and Operations Center ng Super Radio DZBB at Executive Producer si Pamela Adriano at ang grupo ni Carlo Daito, Karen Tuason, Payema Kalinaw, si Owes Enriquez at si Technical si Engineer Charles Delaso. Ako po si Fernan Gulapa, lagi na nag-iwan sa lahat nating gagawin na lagi na isaisip ang Panginoong lumikha. Ano po mga kapuso? Susunod na Double Weng sa Double B, Weng Salvacion at Weng de la Peña. Balik tayo bukas sa alas 4 ng umaga, Sunday Guapo. Labanan po natin ang fake news, dapat totoo. At mga kapuso, dito po sa DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Umaga